Mga balitang pambansa, naibalik na sa Pilipinas si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo matapos ma-deport sa Indonesia kung saan siya naaresto. Isinakay sa private plane si Guo mula Jakarta kasamang ilang pulis at opisyal ng gobyerno. Ayon sa Bureau of Immigration, 1:30 na madaling araw kanina nang lumapag sa NAIA sina Guo. Huwebes nang lumipad pa Indonesia sina Interior Secretary Benhur Abalos at PNP Chief General Romel Marbil para sa paglipat ng kustodiya kay Guo mula sa Indonesian authorities. Sumailalim muna sa medical check-up sa Camp Crame si Guo at saka dadalhin sa Senado ngayong umaga bilang pagpapatupad sa arrest warrant nito. Samantala mga kapatid, isang masayahing Alice Guo at parating ang naka-thumbs up ang sumalubong sa mga otoridad ng Pilipinas matapos nga ang 2 buwang pagtatago nito. Ayon sa ating Bureau of Immigration, nagpalipat-lipat si Guo sa mga hotel sa Jakarta, Indonesia sa nakalipas na 3 linggo. May natatanggap daw siyang banta sa kanyang buhay. May kakilala raw ang dating alkalde sa BI na kanyang kinausap para sa kanyang pagsuko. Nitong Miyerkules nang maaresto ng Indonesian Police si Guo sa Tangerang City sa Banten Province, Indonesia. Samantala, naglabas na rin ng warrant of arrest ang Capas Regional Trial Court laban kay Guo, kaugnay ng kasong katiwalian na isinampa ng DILG noong Hunyo. Inilabas ito ng Capas Tarlac Regional Trial Court Branch 109 na may kabuang piyansa na 180,000 pesos. Nag-ugat ito sa paggamit umano ni Guo sa kanyang pwesto para paboran ang Baofu na siyang kumpanyang may-ari ng lupa ng Pogo sa Bamban. Sa nakatakdang pagbalik ni Guo sa Pilipinas at sa pagharap sa patong-patong na kaso, nagpaalala ang kanyang kampo na inosente ang dating alkalde hanggang hindi napapatunayan ang mga akusasyon. Pinaghahanap na rin ng Indonesian authorities ang kapatid ni Alice Guo na si Wesley Guo para kaagad na ring maibalik sa bansa. Ayon kay Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval, nangako ang Indonesian Police na matapos silang maaresto si Guo ay tututukan nila ang paghuli kay Wesley Guo. Bago pa kay Alice Guo, nauna nang dinakip ng Indonesia at naibalik sa bansa ang kanilang kapatid na si Sheila Guo at si Cassandra Leong. Na-authorized representative naman ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO na sinalakay noon sa Porac, Pampanga. Sa ibang balita, wala pa ring pasok sa ilang lugar sa Luzon dahil sa epekto ng habagat at Typhoon Yagi na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Walang pasok sa lahat ng antas sa mga pribado at pampublikong paaralan sa 11 bayan ng Bulacan, kabilang na ang Balagtas, Bukawi, Bulacan at Malolos. Suspendido naman ang face-to-face classes sa Angat, Bustos, Kalumpit, Hagonoy, Pandi, Paumbong at San Jose del Monte. Wala ring pasok sa probinsya ng Cavite, Cervantes, Ilocos Sur, Dagupan City at Looc Occidental, Mindoro. Gayon din sa Marikina City, Muntinlupa City at Malabon. Suspendido rin ang klase sa Nasugbu, Batangas. Kasama rin sa suspensyon ng 4 na bayan ng Nueva Ecija at ilang munisipalidad sa Pampanga gaya ng Bacolor, Candaba, Guagua at Mabalacat. Malaking bahagi naman ng Pangasinan ang walang pasok ngayong araw dahil sa masamang panahon. Kabilang dyan ang Aguilar, Anda, Alcala at marami pang bayan. Sa probinsya naman ng Rizal, walang face-to-face classes sa Halahala, Rodriguez at San Mateo, habang suspendido rin ang pasok sa 9 na bayan sa Tarlac. Damay rin sa suspensyon ng Botolan, Masinloc at Subic sa Zambales, habang hanggang high school lang ang walang pasok sa Binalonan, Pangasinan at Capas, Tarlac. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.